Ang mapagpalang umaga sa inyo, brother and sisters. Muli si Brother Tito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So, bago po ako mag-umpisa na lamang kung clarify sa inyo, itong ginagawa ko kung ito ay hindi po ito for content only. Ito po ay ginagawa ko po dahil nga po ay ako'y tinawag ng Diyos upang magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ng katotohanan, kapagkat wala na pong nagpapahayag ngayon ng katotohanan. Puro mga pakaliwa na po. So yan po, kaya po ako gumawa ng ganito, kapagkat yan po ang inuutos sa akin ng Panginoon na magkayag ng katotohanan. Ayan, kaya akilitin po ninyo sapagkat wala pong kasinungalingan dito. Lahat po itong inahayag dito ay nanggagaling po sa Biblia. Hindi po ako nakakatang isip. Ayan po. So, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At ang ipapahayag po sa inyo ang ating mabuting balita ng Panginoong Yesus ay hahanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 10, verse 5 hanggang 15. Ayan po. Sinugo ni Jesus ang 12. Pakinggan po ninyo at unawain kung kayo po ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ayan po. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagdidinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hinter o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang lupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ay ibig sabihin ay ipangaral ang paghahari ng Diyos. Masakat ng bukas po yan. Tutunghayan po natin mamaya yan. Pagkalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagkalingin ninyo ang mga pitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdadala ng kanapin, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukutan. Huwag din kayong magdadala ng lupot sa inyong paglalakbay. May bihisan pangpalit na pangyapak o tungkot, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, magharing nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong batid. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpat ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayan yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So sa Ebanghelyo po o sa mabuting balita nating tinunghayan, ay meron po tayong tatlong bagay na kinakailangan dito. Hindi kasi lahat po yun bibigyan natin ng katugunan.
ay hindi po magkakasya ang isang araw upang ipaliwanag po natin ang lahat ng iyon. Kaya meron lamang po tayo tatlong talata na ating ipapaliwanag upang malaman po natin. Ang una, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagdidinan. Ang sabi, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hinter o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Ayan. Bakit nga ba? Katanungan, maaaring itanong po ito sa atin, bakit nga ba hindi pinapunta ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bayan ng sa lugar ng mga hinter at sa alinmang bayan ng mga Samaritano? So yan po, tatlo po yung ating bibigyan ng inaw. At ang yung ikalawa, sabi niya, sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. At yung pangatlo naman, humayo kayo at pangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Na ibig sabihin ay ipahayag ang paghahari ng Diyos. So yung tatlong ito, yan po yung pinagbigyan natin ng katutunan. Ayan. Bakit nga ba? Tanong yan eh. Bakit nga ba? Ayan. Bakit hindi pinapunta ng Panginoon yung kanyang mga alagad sa lugar ng mga hinter o sa alinmang bayan ng mga Samaritano? Sapagkat sa lumang ating tutunghayan, sapagkat ang bawat lugar o bawat bayan may itinalaga ang Diyos kung sino yung mangangaral doon or sino yung maghahatid ng mabuting balita ng Panginoon. Sa lugar ng mga hinter ay itinakda na ng Diyos na si Apostol San Pablo ang kanyang i-assign doon upang ipangaral at maging apostol ng mga hinter. Pakinggan natin sa Aklat ng Galatia, chapter 1, 16 hanggang 16 ang sabi dito. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ko bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. Ayan po. At nang ibigay niya sa akin ang kanyang anak, ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hinter. Hindi ako subanggunin kanino man. Ayan po. Sa halip, pinilala nila ako'y tiniran ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hinter, tulad ng pagkahiran kay Pedro, upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin humirang sa akin bilang apostol sa mga hinter. So yan po ang reason kung bakit hindi pinapunta ng Panginoon ang kanyang mga alagad doon sa lugar ng mga hinter. Sapagkat nakatalaga na po yun na si Apostol San Pablo ang mangangaral doon. Nung hinirang na nga si Apostol San Pablo, siya na po. Actually, ang tunay pong pangalan ni Apostol San Pablo ay kalimutan po, pasensya na po. Yan po, Apostol San Pablo. At tuloy, nandito po yan sa aklat ng mga tawa. So, si Apostol San Pablo po ang itinalaga doon. At katulad nga nung paghirang ng Diyos kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ganun din po, hinirang din po si Apostol San Pablo bilang apostol sa mga hinter. Kaya hindi po pinapunta doon. At yung ang tinutukoy naman po dito sa Hadeba o alinmang bayan ng Samaritano, kung bakit hindi pinapunta ng Panginoong Yesus ang mga apostol niya o mga alagad niya sa lugar ng sa bayan ng mga Samaritano.
Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo po sa ah, mga Samaritano. Hindi po sila nakikitungo. Kaya hindi na pinapunta doon. Siya rin ang pupunta doon ng Panginoong Yesus. Siya na yung nakatakda na talagang pupunta doon. At hindi sila nakikitungo. Basahin natin sa aklat ng Juan, chapter 4, 7, 9. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritano ako." Samaritana ako, rather. "Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Ayan po. Kaya hindi po pinapunta ang ah, ang mga alagad niya doon. Sapagkat sinangkahan ang pupunta doon yung mga alagad niya kasama ang Panginoong Yesus. Kaya nung nandun na siya, nandun sa tabi ng balon, si Jacob, na ibinigay niya doon sa kanyang anak na si Jose, tamang-tamang dumating po yung isang Samaritana, humingi siya ng inumin. Sabi niya dito, may isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." So yan po, brothers and sisters. And then yung pangalawa, sabi po dito sa ating tinunghayan ay Ebanghelyo, sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa. Instead na pumunta ang kanyang mga alagad sa lugar ng mga Hintel at sa bayan ng mga Samaritano, hindi niya pinapunta roon. Ang sabi ng Panginoon, sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Bakit nga ba pinapahanap ng Panginoong Jesus ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel? Kung ating tutunghayan sa lumang tipan sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay nagkalat po yung mga tupa ng sambahayan ng Israel sa panahon ng mga Israelita. Nagkalat po sila sa iba't ibang panig ng daigdig at sa kaburulan, kabundukan, sapagkat tinapon po sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ginagawang kasamaan, sa kanilang kasamaan. Kaya pinapahanap na nung nangangaral na nag-umpisa ng Panginoong mangaral, sabi niya, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintel o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sabi niya, sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Itinapon po kasi ng Diyos yun, yung mga ninuno natin. Dahil sa kasamaan nila, sumasampat sa mga Diyos-Diyusan, sumasampat kay Baal. Ayan. Kaya tinapon sila. So, sa panahon natin ngayon, dapat po na po natin gagawin yan, yung mga Diyos-Diyusan na yan. Aral po sa atin yan. Sapagkat yung sumamba ng mga yan, hindi na po nakabalik yun, hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako sa kanila, which is sa Kanaan po. Ayan, so wag na po natin tutularan niya, iiwan na po natin yung ating nakagawian na ganyan. So, ayan nga, sa halip, kapagkat sabi nga, so tunghayan po natin sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 34, verse 1, hanggang sa mga sumusunod, na ang sabi po dito, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina? May ginagamot ang mga may sakit. May hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala? May ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal."
Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig umanap sa kanila. Ayan, wala pong ibig humanap sapagkat ito po yung tinutukoy ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, chapter 10, na mga bayaran, ng mga bayaran at pastol. Hindi naman sa kanila kasi tupa yun. Sa Panginoong Hesus yun. Siya po ang nag-aalaga na ng Panginoong Hesus. So yung mga namumuno noon ay hindi talaga sila para doon sa mga tupa ng Diyos, kung hindi sarili lamang nila ang kanilang iniintindi. Kaya ang nangyayari, ayan, nilalapat ng mababangis na hayop, which is yung mababangis na hayop, yan po si Satanas. Nililin lang yung mga tupa ng Panginoon. Kaya kung saan-saan, kung saan nagsusuot, kaya nagkalat po sila bukod doon sa mga itinapon ng Diyos, doon sa malalayo, nagkalat ka sa buong daigdig hanggang dito, meron po yan sa buong daigdig Ibig sabihin, nagkasamang Pilipinas na tinapunan ng mga makasalanan. Kaya marahil sa atin, yung ayaw gumawa talaga ng kabutihan, yan po yung mga lahi doon, yung mga itinapon ng Diyos. Nawala talaga sa kanila puso ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya yung mga lahi, makikilala natin yan yung mga lahi ng mga itinapon na yun, kasi hindi sila nakaranas, hindi sila napakinggan ang mabuting balita ng Panginoon nung dumating ng Panginoong Hesus. Kaya ayan, makikilala natin kung kanino yung mga lahi noon. Sa panahon po natin ngayon, makikilala po natin kung sino yung mga lahi ngayon, yung mga lahi ng mga itinapon na iyon. Yan po sa panahonan natin, yung talagang walang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Kung gumawa ng kasalanan sa kanilang kapwa, bali wala sa kanila ang Diyos, hindi sila naaalala. Kasi kung kilala po natin ang Diyos, alam natin ang kanyang salita, alam natin ang kanyang mga utos, hindi po tayo gagawa ng masama sa ating kapwa kasi tinuturo ng kautusan sa pag-ibig. Yan po yan yung kabuuan nun. Mula sa kautusan ni Moises hanggang doon sa mga isinulat ng mga propeta. Pag-ibig po yun, kahuluan, ano po doon ang pinaka, what do you call that? Yung pinaka ang tunay na kahulugan ng kasulatan na yun lumang tipan. Ayan, so nagkalat sila. Kaya nga sabi niya, ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Ayan, tuloy. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon kuhahanapin ng aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Dahil dito sinabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa kanilang malulusog at may hinang tupa. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila. At ang mga mamamahala sa kanila, isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ayan po, so ang tinutukoy po ditong hari na tulad ng lingkod ng si David, ito po ang Panginoong Hesus. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, nung siya na ay nangangaral na, ayun ang sinabi niya doon sa mga apostol niya na hanapin yung mga tupang nawawalan iyon. At nagpakilala siya. Usahin natin sa aklat ng Juan, chapter 10, verse 15. Ako ang mabuting pastor. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa.
Ayan ang tunay na pastol. Inaalay ang buhay para sa mga tupa. Yung mga bayaran, tumatakas. Kapag dumarating na yung mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, tumatakas. Kasi hindi sila yung tunay na pastol. Which is ang Panginoong Yesus, itinalaga ng Diyos Ama. Kaya nga sabi niya, akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila, isang hari tulad ng lingkod kong si David. Ako si Yahweh ang ay sabing ito, ayan, isang hari tulad ng lingkod kong si David, which is ang Panginoong Jesus ang tinutukoy na po dito. Ayan po. Kaya nung dumating na siya, ang Panginoong Jesus, nagpakilala siya bukod doon sa sinugo niya na hanapin. Sabi nga, sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng kabahayan ng Israel. Bukod sa pagsuko niya doon sa kanyang mga alagad, nagpakilala siya na siya ang tunay na pastol. Kaya pinahanap niya doon sa mga alagad niya yung mga nawawalang tupa ng kabahayan ng Israel. Kaya nga sabi pa niya, meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa ang tawan at isa ang pastol. Yan po, di ba? Natupad na yung nandun sa aklat ni Propeta Ezekiel, yung pula. Ayan po ang katuparan po niya ng Panginoong Yesus na tinutukoy po doon sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ayan, maliwanag po. Ayan. Yan. Meron akong ibang tupa, kaya nga, ayan, yung pangatlo po natin ay yung, ang sabi po dito, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Na ibig sabihin ay ipahayag ang paghahari ng Diyos. Sa aklat ng Lucas 9:2. Ang sabi dito, at sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kaya, brothers and sisters, sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Hindi paghahari ng tao, paghahari ng Diyos. Ang ipapahayag lamang, hindi paghahari ng sino man. Kapagkat walang ibang hari dito kung hindi ang Diyos. Kapagkat siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Nakakalungkot nga lang po sa maraming nangangaral na inililigaw yung mga tupa. Kung sino-sino mga binabanggit na manalig tayo, ang Panginoong Jesus lang ang ipinakilala ng Ama na dapat nating sundin, pakinggan, at panaligan. Kaya nga, sabi nga doon sa aklat ng Juan 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tinupok ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon sila ng ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dapat kaya ipinapangaral dapat natin wala tayong dapat kapuringan, parangalan, at sambahin kung hindi ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Yan lamang po yan. Kaya mali po yung mga nangangaral na kung sino-sino yung manalit ka, meron silang kapistahan daw yung mga tinatawag nila. Ewan. Wala pong kaugnayan sa Diyos ang aral na yan. Sa kanila lang po yan. Kasi ginagamit lamang po yung salita ng Diyos upang ikunik po yung mga walang kwentang, alam mo yun, yung walang kwentang bagay sa daigdig na ito. Hindi na po natin kailangan pakinggan yan. Ang dapat nating pakinggan, ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ano nga ba ang pakinabang natin? At ano nga ba yung ating magiging
reward kung tayo ay gagawa ng kabutihan dito sa daigdig na ito. Hindi po reward dito sa daigdig na ito kung hindi sa kabilang buhay, sa kabilang daigdig. Kasi yan po yung pagdadalhan sa atin eh. Kung yung mga Israelita noon ay pinagsikapan ng Diyos na padala sila doon sa lupang pangako, which is yung Katanaan, na marami po ang hindi nakapasok doon. Sapagkat sa pagsuway pa lamang nila, gumawa sila ng mga tarumal-dumal na gawain. Kaya hindi po nakapasok. Kaya malaking aral po sa atin na dapat wag na po nating tularan yung mga ninuno natin. Yung mga na-adapt natin na karumihan sa kanila, palitan na po natin ng bago. Yan po yung tinutukoy ditong lebadura. Yung lebadura po, yan po yung karunuming gawa natin. Yung lumang buhay. Sapagkat ang bagong tinapay po walang lebadura. Yung bagong masa. Yan po yan. Huwag na natin dalhin yung pamumuhay ng mga ninuno natin. Palitan na po natin yan, hubarin na po natin yan, magbagong buhay po tayo, buhay na kalugod-lugod sa Diyos, itinuro ni Kristo, habang naririto po sa daigdig na ito. Yan po yung dapat natin sinusunod, hindi po yung kung sino-sino po yung pinaparangalan ng iba. Pasensya na po kayo, brothers and sisters, talagang hindi ko po maiwasan yan, sapagkat parte po ng gawain ko ito. Ituwid yung mga maling aral. Sapagkat si Timoteo ay inutusan ni Apostol San Pablo na manatili ka doon sa Macedonia. Sapagkat merong nangangaral, pagsabihan mo ika yung mga nangangaral sa Macedonia na itigil na nila yung mga maling aral na yan. Sapagkat walang kaugnayan sa Diyos yan. Wala po akong pakialam doon sa gumagawa na yun kasi yun na po talaga nakatakdag sa kanila yun. Pero tayo po yung mga hiliran ng Diyos na hindi pa nakakawala doon sa kalingalang iyon. Ayan po ang pinagsisikapan ko na makabalik sila sa tamang daan. Kasi yan po yung tungkulin ko, yung gawain na iniatang sa akin ng Diyos. Hanapin ang mga nawawalang tupa ng tambayan ng Israel, ipangaral ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos. Ayan po ang tungkulin ko. Kaya wala po akong pakialam, meron man masakasaan, meron man tamaan, wala po akong pakialam. Sinusunod ko lamang ang utos ng Diyos sa akin, ang utos ng Panginoon, na ihayag ang katotohanan. Kapag marami talagang katamaan. Kapag katotohanan na ang sinasabi, marami po ang katamaan. Kasi marami, puro kasinungalingan eh. Lumilikha ng mga kwento. So ano nga ba ang pagkahari ng Diyos? Kaya, yan dapat kalalaman po natin, yan dapat ang pagsikapan natin alamin. Ano nga ba ang pagkahari ng Diyos? Ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Kapag doon po tayo papunta eh. Ayan po ang nais ng Diyos. Na makasama niya tayo sa kabilang daigdig. Which is yun nga yung tinutukoy dito sa banal na kasulatan sa aklat ng Revelation or pahayag. Tinutukoy doon sa chapter 21, verse 1 hanggang 8. Ayan po yan, yung bagong langit at bagong lupa at bagong Jerusalem. Nabababa mula sa langit, buhat sa Diyos. 240 kilometers ang luwag niyan. Ito yung maluwag-luwag sa takbuhan natin doon sa kalsatan yun. Ikinto ang lalakaran natin doon. Wala na doon pagtuha, wala nang pagtangis, wala nang kamatayan, wala nang sakit. Kapag ang lahat ay lumipas na, wala nang kamatayan. Kaya yan po ang pagsikapan natin mga kapatid. Huwag natin intindihin na mga bagay na yan sa daigdig na yan. Wala pong pakinabang sa kabilang buhay yan. Dito lang po yan. Makamtan pa natin ang lahat ng mga bagay na yan. Kung ikapapahamak mo ng ating kaluluwa, wala.
Eh kung itatapon naman tayo sa impyerno, makain pa natin ang lahat ng masasarap na pagkain sa daigdig na ito. Kung ang buhay natin ay mapapaniwala, eh di ba kumain ako ng asin kung ako'y mapupunta sa paraiso? Di ba? Dapat yun kung inaalam natin ano nga ba ang pagkahari ng Diyos. So meron pong ibinigay ang Panginoong Hesus na limang inahalin tulad niya ang pagkahari ng Diyos. Hinalin tulad niya ang pagkahari ng Diyos sa limang bagay na ito. So, pakinggan po nito. Pakinggan po ninyo. Ang una po ay pagtunghayan natin sa aklat ng Mateo chapter 13, verse 31. Ang sabi dito, isa na naman talinhaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. Pakinggan po ninyo, ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. Katulad po nito. Katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa. Talinghaga po ito unawain ng may pangunawa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumako, ay nagiging punong malaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pa na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ayan, lumalaki po, lumalago. Eh ano po bang ibig sabihin nito? Ang salita po ng Diyos, kapag ito po ay napakinggan ng may pag-unawa sa salita ng Diyos at pinagkaharian na po ng Diyos, lumalago po ito Dumarami po yung kanyang ginagawang kabutihan sa buhay. Ayan po yan, salita ng Diyos po ito. Kapag narinig ng taong nakakaunawa ng salita ng Diyos, kapag nagtulunguangin na po ito at napipon na sa kanya at inilagay niya sa puso at isipan, dumadami po ito, lumalago po ito, lumalaki. Pwede rin natin gamitin, halimbawa, namumuno ka sa isang iglesia, which is yung iglesia ng Kristo. Iglesia ng Panginoong Yesus. Namumuno ka. Ang magiging bunga nito, yung mga ibon na ito na mamumugan sa iyo, yun po yung mga tao, yung mga tupa na tatawag ko, na pinakinggan ka ng mga tupang ito at lumapit kayo at nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya po yan, kapag napakinggan po ito. And then, yung pangalawa, ang lebadura. Ayan, di ba? Sabi ko nga, yung lebadura. Sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 33, na nagsasabi, nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang pagkahari ng Diyos katulad ng lebadura na inihahalo ng isang babae sa 3 takal na arena at umaalsa ang buong masa. Yan po. Salita din po ito ng Diyos. Na kapag napakinggan ng taong na marunong umunawa, yung pinagkaharian na ng Diyos, lumalaki po ito, umaalsa po ito sa Kanya. Dumarami po yung Kanyang mga gawang mabubuti. Kapag napakinggan po ito, at nagsisikap po siya sa kalooban ng Diyos. Yan po yan. Kasi yung lumang masa, yung halimbawa may masa ka na luma, isama mo yan doon sa walang yes. Kasi yung masa kasi ng arena, bago umalta, kailangan lalagyan mo siya ng yes. Yan, ang paalta. Kaya pag may natira na masa, na nilagyan na ng yes, yan yung tinatawag na libadora. Ihahalo mo yan doon sa bagong masa. At madali siyang umaalta. Kasi naging baker din po ako Naging maestro din po ako sa mga pang-display, pang-istante. Nung ako'y nasa Manila pa. Yan po trabaho ko noon nung ako'y bata pa. Kaya paborito ko yung tinapay. Pero may libadura. Yan po yung tinutukoy dito, yung libadura. Pwede rin itong ihambing doon sa lumang ginagawa nga natin, yung lumang buhay nga natin. Ayan, pwede rin po ito. Depende kung saan po natin gagamitin yan. Ayan.
Basta't ganun ang ano niyan. Kaya inamping dito ng Panginoong Yesus, katulad ng libadura, na kapag inihalo na, umaalta ka agad yung mata. At yung pangatlo naman, yung natatagong kayamanan, halos ganun din po ito eh. Ayan, tunghayan pa rin natin sa aklat ng Mateo, chapter 13:44. Ang sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili yun. Ayan po, pwede rin yung Biblia, yung banal na kasulatan. Kapag natagpuan kasi ito ng taong nakakaunawa at nakakaintindi sa salita ng Diyos, iniingatan niya po yan. Pero ang mga tao nito, kaya nga sabi ka maiwanan nga kapag nakaiwan ka ng wallet sa isang jeep, kukunin agad ng mga tao. Pero kapag ang Biblia ang naiwan sa isang jeep, walang kukuha, di walang napansin. Iwawag sila ng ganon, itatabi lang ng ganon. Pero kapag ang wallet, ang nakita, naiwan doon, ang may wallet, kinukuha agad rin, napakabilis ng mata. Tinitingnan yung paligid ng tao. Di ba? Ayan po yan. Ayan, yung kayamanan natatako. Dito po kasi natatako ang kayamanan, which is ang salita ng Diyos. Ayan. At yung pang-apat, ang perlas. Ang mahalagang perlas. Ayan. So dito rin po inihambing, tulad ng Panginoong Yesus sa isang mahalagang perlas. Tungayan natin sa aklat ng Mateo chapter 13:45. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghanap ng mahalagang perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili iyon. So, ganun din po yan. Ang salita ng Diyos din po yan. Ang ibig sabihin. So, hindi ko na pahapain po ang aking pagpapaliwanag kasi kapag mahaba na po yung video, medyo nagmumurtog ko na yung aking pagkaan. Ayan, so yung panglima, panglas, but it's not the left. Ayan, yung panglima, ang lambat. Ayan, which is ito po yung huling, ito na po yung paghuhukom na. Ganito po ang mangyayari sa atin. So, tutukayan po natin sa aklat ng Mateo chapter 13:47 hanggang 50 na ang sabi dito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihahagis sa dagat at nakahuli ng dali-saring isda. Ang isda po nun, yung tao. Talinghaga po kasi ito. Ayan. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagpukod-pukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisiglan ang mabubuting isda. Ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Ganyan po kapag tayo po sa huling panahon po, ganyan po ang mangyayari sa atin. Kapag wala tayong kwenta sa Diyos, tatapon tayo. Saan tayo tatapon? Doon sa kalaliman na walang hanggan. Naglalagab na sobre na siyang pangalawang kamatayan. Yan po yan. Napakagaang po ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Yesus nang sinabi niya sa aklat ng Mateo, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magaan dalhin ang aking pamatok. Di ba? Magaan naman po balik buhay natin na walang hanggan. Ayan po ang tatapuhin natin pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon,
baka ikaw rin at iyan. Malay mo balang araw, dumating din yun. Ayan, tingnan nyo. Ganyan ang pag-ibig, nakakapag-ibig si Marunong. Di ba? Mahilig kasi kumanta ka sa yung kanta. Walang hilig sa akin. Yan po yan eh. Doon tayo nalungkot. Ayan. So, yan. Ang sabi pa dito sa 49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at kahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy magnanangis sila at magnangangit ang kanilang ngipin. Ayan mga kapatid, kaya kung gano'n ang mangyayari sa atin, well, iiwan na po natin yung lumang buhay natin. Eh, gusto mo ba magkalamoy-lamoy ka doon sa nagbabagang kasokre? Ay, siya. Eh, pangalawang kamatayan yun, ay hindi na kainaman yun, ay yung kasamaan ka sa ating ginagawa. Yan yung kabayaran sa ating mga ginagawa. So, hindi ko na po ito tapusin sapagkat mahaba na po. So, yan po. Kaya kailangan pagputihin po natin, mag-ingat po tayo na baka tayo'y mahinapon. Patulad dito sa pagkakatang isda na itinapon. Ngunit yung mabubuti ay nilagay sa sisintahan. Which is yan po yung sisintahan na yan, yun po yung bahay ng Diyos, yung tahanan ng Diyos na kung saan nandun po sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Makakapiling na natin doon ng Diyos sa araw-araw. Ayan, tapos papahiran niya yung lupa natin. Wala nang pagtiyak, wala nang pagduha, wala nang sakit, wala nang mahal, wala nang kamatayan. Sapagkat lumipas na ang lahat. Eh, ayaw ba natin noon? Magtitiis lang tayo ng kunti dito sa daigdig na ito. Ayan, talagang hindi mawawala yan, mga pagsubok na andyan yan. Ngunit napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus yan. Kaya dapat kung napagtagumpayan ng Panginoong Jesus, kung tayo po ay nakikipag-isa sa Kanya, napagtatagumpayan din po natin ang lahat ng iyan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, talagang may kapigatian kayo sa daigdig na ito. Ngunit pagdating ng panahon, ang lahat ng yan ay mapaparang. Mawawala na po yan. Panibagong buhay. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, yung ginagawa po natin ito po yung paghahanda. Para pagdating ng panahon, makapapasok tayo. Katulad po nung mga Israelita, sa pamamagitan ng kautusan na ipinapahayag ng mga taong pinagkatiwalaan noon, sila po ay magkakamit ng maginhawang pamumuhay sana doon sa Kanaan, yung sa lupang pinadalhan sa kanila. Kaso sumuway sila nagkasala. Sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sa buwan, sa araw, kung ano-ano. Sa kaibaan, kung sino-sino ang sinamba ng ating mga ninuno. Kaya please, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon, huwag na po natin gawin ang mga bagay na yan. Sapagkat katulad mo sa mga ninuno natin, hindi tayo pagkaharian ng Diyos. So yun lamang, paalala ko sa inyo, brothers and sisters, at sana po, ang magandang balita ito, ang mabuting balita ng Panginoon Jesus, ay tumimo po sa ating puso't isipan. At katulad po ng isang puting ng mustasa, malalago po sa ating pamumuhay. Katulad ng berlas na mahalaga, ganyan po nating pahalagahan ang salita ng Diyos. Continue hearing the word of God. Yan po, hindi yung mamaya-maya continue. Na may ibig sabihin, oras-oras, minuto makikinig tayo. Siyempre, bigyan din naman natin ng medyo konting panahon yung ating pag-iisip na pag-isip na dapat. So yun lamang po, brothers and sisters, at mga kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Tamot dalangin ko, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you,